Ito na, Pinoy farmer's best friend. Kaya naman pambansang hayop natin ang kalabaw. Oh yes, pero how nga ba ang pag-alaga ng Carabao? Inalam natin yan, kasama sila Tony, Pet at Arn. Good morning, guys! Sino nag-aalaga sa atin? Sino sumakay ng kalabaw bilang wala si Bubay dyan? Nagpapagata! Oh, wow! Carabao milk. Fresh na fresh! Why not? Ang hirap niyan, good luck. Morning! Good morning! Tatlong linggo na wala pa eh. Ang hirap, no? Wala na labas na gatas. Press down and squeeze. Morning guys! Okay, eto na, narito tayo ngayon sa dairy farm sa Bulacan, sa Santa Maria, Bulacan. At alam nyo ba na nito nga nakarang Sabado, napabalitang isang kalabaw ang nakawala sa Cubao. At medyo nagwala nga raw, di ba? Ngunit yun naman, maayos naman ito na-apprehend ika nga. Kaya naman, nagpunta tayo dito sa Bulacan para mas makilala natin ang mga kaibigan nating mga Pilipino, lalo na ng mga magsasaka, ang kalabaw. Bow! Okay, ngayon, para naman sa mga gusto nating, sa mga kapuso na gusto malaman kung paano nga ba naaalagaan dapat ito at paano nga ba ma-maximize ang kanilang pagbibigay ng gatas. Kailangan daw ay sila raw ay bagong ligo. Kaya naman pinapaliguan ni Arn ng mga kalabaw natin kanina. Kailangan daw bagong ligo ito, bago ito gatasan. Siyempre para hygienic, di ba, para sa atin, para masiguro malinis ang gatas na lalabas sa kanila. At kailangan daw dahil nga 1.5 hanggang 2 liters na ang nakukuha ng gatas sa isang kalabaw, kailangan daw maligamgam at na tubig ang ipapamasahe sa kanya at ipapaligo sa kanila. At kailangan masahihin ang kanilang others bago ito gatasan. Kung nakikita nyo, kanina pinapakain natin habang ginagatasan para hindi siya magwala o mairita. Kaya para kumalma nga sila. Speaking of, yun nga, yung kanilang temperament, yung kanilang behavior, narito kasama natin ang isang veterinarian mula sa UP Veterinary Hospital, si Sir Lester Lopez. Dr. Lester, ano po ba ang mga maaaring mag-trigger sa pagwawala ng mga kaibigan nating kalabaw? Kasi usually, alam naman natin, kalmado yan. Di ba? Nakikita natin how they're depicted sa pelikula, sa mga litrato, nakikita natin sa mga bukid-bukid, kalmado lang sila. Ano po ba nag-trigger dito? Okay. Karamihan sa kanila is docile naman o yung hindi Docile, talaga aggressive. Apo. Pero pag halimbawa, pag na-stress, na-threaten sila, o kaya halimbawa natakot, doon sila pwedeng magwala. Opo. So parang, halimbawa nabigla sila sa isang lugar o hindi nila kilala yung mga tao, na-stress din sila. Tama. Kasi yung mga yan, domesticated. So nangingilala sila ng amo. Pag halimbawa, dinala sila sa ibang lugar, bagong lugar, o ibinigay sa ibang tao na hindi alam yung ugali nila, doon sila pwedeng matakot o kaya magwala. Tama. Parang ibang animals, diba? Mga dogs, mga pusa, ganoon din, nasa-stress din sila. Tama. Nangingilala rin sila mga kapuso, kaya ganoon. Totoo bang kapag nakaamoy daw ng dugo, ang kalabaw ay nagwawala ito? Hindi naman. Kasi hindi tulad, totoo po. hindi totoo. Kasi Opo. hindi tulad ng mga tinatawag natin ng mga carnivorous na mga animals na dugo ang nagsistimulate sa kanila. Opo. Yung amoy ng dugo o ng laman. Yeah. Etong mga to, kung mapapansin nyo, makapalang balat nila. So, minsan, nagsusugat na hindi pa nila nararamdaman. So, hindi totoo yun. So, hindi totoo Paano yun. po ba natin mapapakalma ang mga nagwawalang kalabaw kung sakali? Okay, yung mga yan, ang ginagamit natin o ang ginagawa natin, yung proper restraint o pagsisilo, tinatalian, tapos ilalagay sa lugar na tahimik para hindi sila matakot sa kung ano man yung nasa paligid nila. Kasi nga naman, yan ay mga hayop, hindi naman yan tulad ng mga tao, di ba, na meron tamang may sense of reasoning Yes. sila, di ba? Yan ay mga hayop na talagang kailangan intindihin mo, Kung saan aralin sila mo yung nasanay. behavior, di ba, kung saan sila nasanay, di ba? At syempre, para nga namang ibang klase, para nga namang yung ibang mga hayop, di ba? Talagang kailangan mo talaga alagaan. Kailangan na intindihin natin sila, di ba? Alright, sir, maraming salamat po.